Para po. Teka, miss. Nauna ako sa'yo, ah. Sorry, kuya. Malilate na kasi talaga ako, eh. Eh, ako malilate na din ako. Kuya, tara na po. Pasensya na talaga, kuya. Uy, teka lang. Para po sa akin, Miss Sandra, mukhang maganda naman po yung mga suggestions po ng lahat. Mukhang mas maganda po talaga dun sa una pong naging suggestions. So yun. Yes. Sige, kunin natin yung suggestion. Alex, lunch meeting na nga, late ka pa. It's your first day. Di ba we had a deal? Ma, siya yung kumuha ng tricycle ko, eh. Miss Sandra, wala po akong kinalaman dyan, ah. Dito ka rin naman pala pupunta. Hindi mo pa ako sinabay. Eh, malay ko ba kung saan ka pupunta, di ba? Anyway, Alex, this is Princess. She's our intern here. And gusto ko malaman anong natutunan niya for the semester na nandito siya. So I want her to train you to be a proper Alexandra's employee. Okay? Princess, kalimutan mong anak ko siya. Turuan mo siya how you would a regular clerk. Yes, ma'am. Sir, may request lang po sana ako. Ano? Sir, kung pwede po, sana po galingan po nating dalawa. Gusto ko po kasi talagang ma-absorb dito sa resort, eh. Kaya, sana po mapagtulungan po nating dalawa yung training niyo. Princess, graduate ako ng top university. Alam ko na yan. Pwede bang bilisan na lang natin? So, ano gagawin dito? Sir, ganito po ang gagawin. Pagpasok po ng mga guest, importante po na maturo po agad natin sa kanila kung paano po gamitin yung mga facilities natin. Especially po how to turn on the heater. Para po maiwasan po yung tawag po sila ng tawag sa front desk natin maya't maya. Kasi po minsan, sir, short-handed po tayo sa mga staff. So it's much better po talaga to teach them how to use our facilities. Yeah. Sir, gusto niyo po bang masilip na yung shower para maituro ko na po sa inyo kung paano siya gamitin? Miss, I know how to turn on a heater. Huwag niyo naman po akong awayin, sir. Bakit? Inaaway ba kita? Ba't kita awayin? Eh kasi sir, yung tono niyo po para po kayong aggressive, para po kayong nangaaway. That's just the way I speak. Okay po. Okay. Ito po yung lobby natin, sir. Pwede bang paki-fast forward pa ng konti? Ha? Can you just explain to me ano ang kailangan kong gawin dito sa lobby na to? Dito po sa lobby, sir, kailangan po lagi po tayo maging alert sa mga guests. Salubungin po natin sila. Iparamdam po natin sa kanila ang courtesy, hospitality, and congeniality na talaga naman pong trademark ng resort natin. Ano yung sabihin nun? Kapag po nahihirapan po sila or may mga bit-bit po sila, eh kayo na po yung mismong magbit-bit sa room po nila ng nakangiti, sir. Lahat ng gamit nila? Yes, sir! Pero hindi po tayo dapat magreklamo at kailangan po lagi po tayo nakangiti. Katulad ko, sir, tingnan nyo, hindi po ako nagko-complain, diba? At tingnan nyo po yung mukha ko. Lagi po akong nakangiti. Kahit hassle na po ako. So, okay yung hassle? Sir, tara na po sa parking. May last task po tayo. Sir Alex, job niyo rin po ang pag-assist ng valet parking sa mga darating na guests at paalis na guests. Meaning? Sir, akala ko po ba galing po kayo sa top university? Explain mo na lang, pwede ba? Meaning, sir, kapag po may dumating na mga guests, ilalagay po nila dito yung susi ng cars nila. Tapos, kayo na po yung bahala maghanap ng parking para sa kanila. Paano kung walang available? Siyempre, sir, kung wala pong available, kayo po mismo yung hahanap ng parking para sa kanila. Yun po yung point ng valet service, sir. Tapos ka na ba? Ay, wait po, last na lang.
Yung uniform niyo po, sir. May uniform ako? Kailangan talaga ganito suot ko? Yes po, sir. Bakit po? Eh, mukha akong mascot. Eh. Lahat naman po tayo naka-uniform, sir. May problema po ba tayo? Hindi kasi ako sanay. Kahit nga nung nag-college ako, hindi nga ako nag-uniform eh. Malinis ba to? Alam niyo, sir, hindi pa nga po kayo nagsisimula. Parang gusto niyo na po mag-resign. Eh di sana po, di ba? Binigay niyo na lang po sa ibang taong nangangailangan ng trabaho yung slot niyo. Kung pwede lang. Bakit ka nga po ulit nandito, sir? Sa tingin ko, parusa ito ng mama ko. Ikaw, ano ginawa mo at napunta ka dito? Siyempre, sir, nag-apply po ako dito. Kasi po, kung para sa inyo, parusa po to. Para sa akin, pangarap ko po to. No offense ha, pero I think kailangan mo yung taasan ng pangarap mo. Ay, sir, last na po. Ano na naman yan? Sir, kapag po may mga nakita po tayong madumi lamesa, ganyan, tayo na lang po yung magpusang magligpit. Para maganda po yung paligid natin. Bakit? Trabaho ko rin ba yan? Hindi po, sir. At hindi ko rin po to trabaho. Pero bilang malasakit po sa resort natin at sa kapaligiran, di ba nga po, sabi nga po nila, cleanliness is next to godliness. Sige, ako na. Fine. Sir, gusto niyo po ba talaga itong ginagawa niyo? Obviously, hindi. Sino ba gustong gumawa nito? Sabihin mo sa akin. Alex, wala ka nang school. Wala ka rin namang trabaho. Ito na ba plano mo sa buhay mo, ha? Maybe I just need time, ma. Kailangan ko ng oras para hanapin ng sarili ko. Maybe I need to travel. Travel. Yeah, I wanna go on a journey of self-discovery and get exposed to different cultures. And, I don't know, grow as a person na rin. Alex, yung totoo. Okay, fine. So I have this crush. Gusto niya lang kasi mag-Boracay, ma. And gusto ko sana sumama. Alex, hindi magkakagusto sa'yo yung crush mo. Lalo na kung puro inom at tambay lang ang ginagawa mo. Work on your career. At saka na yung love life. College graduate na ako. Tapos na ang obligasyon mo sa akin. I can take care of myself, ma. Okay. Meg, kamusta? Eto, nag-a-ice for flight. Bora, di ba? Oo, sama ka? Invite ba yan? Huwag na nga tayo maglokohan dito, Alex. Alam ko naman hindi ka papayagan eh. What if payagan ako? Sus, budol. Well, alam mo naman si Mama, di ba? She's very protective. Just give me your flight details. And baka kung gusto mo lang naman, tabihan kita sa flight. Sige, papadala ko. Check your email. Got it. Sige. Tawagan na lang kita ulit. Okay. I think you need to check the bank. The card, it's not working. Pinaputol ko yung extension card mo ngayon lang. Huh? Bakit? Di ba sabi mo, you can take care of yourself? Paano ako magta-travel, ma? Pinayagan na kita. Ako pa ba magbabayad? I have no money. Eh, paano ka magta-travel? Ma, please? Okay, so, kailangan mo na income.
May opening sa resort ko. Ma, just give me a loan. Paano mo ko babayaran? Wala ka namang trabaho. Good night. Ma! I need this. Magtrabaho ka sa resort for 1 month. And then I will give you a loan. Ha? So pag na-late ka, kahit isang beses lang o mag-absent ka na kahit isang beses lang, wala na tayong deal. Sa totoo lang, sir, ikaw lang yung hindi masaya sa ginagawa mo eh. Yung mga staff po natin, masaya po sila sa trabaho nila. Masaya po kami sa trabaho namin. Maganda yung paligid, masasarap yung pagkain sa kitchen, magkakaibigan kami, nagtutulungan. Pamilya kami kung tratuhin ni Sandra. Pero sana naman, sir, kung ayaw niyo po dito, huwag niyo na pong ipakita sa harap namin. Masaya po kami sa trabaho namin eh. Ngayon, kung hindi niyo po kaya sabayan yung mga ngiti namin, sana huwag niyo na lang po kami bigyan ng rason para sumimangot. Sir, sorry po sa ginawa ko. Alam ko po, unprofessional po yung nagawa ko, kaya hindi na po mauulit. Huwag ka na mag-sorry sa akin. Ako naman talaga may kasalanan. Tanong lang, talaga bang pangarap mo to? Na maging resort manager? Yes, sir! Alam niyo kasi, sir, yung course na kinuha ko sa college ay Hotel and Restaurant Management. Para po magkaroon po ako ng chance na magtrabaho dito. Pero ba't itong resort na to? Eh, ang lit-lit lang naman dito ah. Wala ka bang ambition maging successful? Sir, ano po ba yung meaning ng successful para sa inyo? Actually, hindi ko rin alam eh. Siguro kaya hindi ko alam kung ano pa talaga yung gusto ko. Pero, paano mo nalaman na ito talaga ang gusto mo? Dito po kasi ako lumaki, sir. Marami po akong memories dito, kasama yung pamilya ko. Si tatay. Matagal po kasi siya nagtrabaho dito bago siya namatay. Si Kuya John? Yung dati naming resort manager? Kaya, sir, kung sa iba po, yung meaning nila ng success ay yung madami kang pera, yung may maganda kang titulo, o di kaya may mataas kang presyo sa isang kumpanya. Ako, sir, ang meaning ng success para sa akin, yung makapiling ko yung pamilya ko. Yung mahanap ko yung maliliit na sulok ng kaligayahan sa trabaho araw-araw. Sige. Sige, sir. Ano pong sige? Pagbibigyan ko yung request mo sa akin. Basta mas lalo nating galingan para ma-absorb ka na sa resort. Salamat po, sir. Alex? Meg! Hi!
Bakit ganyan yung suot mo? OJT yan? Anong ginagawa mo dito? Sabi mo kasi sa akin, hindi ka makakasama sa Bora dahil magbabakasyon kayo ng mom mo dito sa resort niya. So, I decided na dumaan dito bago pumunta ng Bora para mas makilala ka. Sayang naman yung diploma mo kung ang bagsak mo is front desk lang ng resort ng mom mo. Yan na ba yung pangarap mo? No. Kaya siguro friends lang tayo eh. Nahihirapan kasi akong humanga sa mga lalaking hindi alam kung ano yung gagawin sa buhay. Hoy! Alex, anong ginagawa mo dito? Nagpapaka-sad boy. Ang bilin po sa akin ni Miss Sandra, turuan ko daw po kayo magpatakbo ng resort. At isumbong po kita kapag hindi po kayo tumapad sa usapan Hindi niyo. sumbong mo ko. Ha? Wala naman ng point eh. Kaya lang naman ako napunta dito kasi gusto ko ng pera para makasama ko ang crush ko sa Boracay. And now, paano niya ako magugustuhan? Ha? Now that she saw me like this. Nakakahiya. Sir Alex, ano pong nakakahiya sa trabaho niyo? Sa trabaho natin Hindi kasi ako sanay ng... na naglilingkod ka po? Oo. Nahiya ako nung nakita ako nung crush ko na nagtatrabaho ako ng ganito. Ayun ba ang gusto mong marinig? Alam mo, Sir Alex, hindi ka pa kasi natututong magmahal eh. Kaya nahihiya ka sa mga maliliit na bagay tulad nito. Pero, Sir Alex, kapag natuto kang magmahal, hindi niyo po maiisip na nakakahiya kahit anong trabaho pa yan. Kasi ako, Sir Alex, hindi ko po kinakahiya yung trabaho ko. Kahit inuutusan ako, sige, laban lang. Kasi, Sir Alex, sa trabaho kong to, sa pag-aaral ko yung kapatid ko, napapagamot ko yung nanay ko. Masakit po para sa akin na kinakahiya niyo po yung trabahong pinagmamalaki ko. Hindi niyo po ba naisip na dito din po nagsimula si Miss Sandra bago niya napagawa tong resort? Alam mo, Sir Alex, nung nag-abroad daw po siya, doon daw po siya natuto sa lahat ng tungkol sa service industry. Naglilinis daw po siya ng kwarto, tapos doon daw po siya nakapag-ipon para makapagpagawa ng resort. At, Sir Alex, hindi po kinakahiya ni Miss Sandra lahat ng ginawa niya noon. Kasi, ginawa niya po yun para sa mga mahal niya sa buhay, para sa inyo. Konti pa. Sige po, konti pa po. Ako na. Ako na. Ma.
Alex! Oh, ma, bakit? Nabalitaan ko kay Princess. Naka-adjust ka na raw? I'm very Actually, proud of you. Marami akong natutunan sa kanya. Well, I'm very proud of you. Di ba promise ko sa'yo? Yung loan mo, ito na. Ma, I cannot accept that. And besides, may sweldo naman na ako dito eh. Ipapagawa ko na ba yung office mo? Give me a few days. I'll think about it. Okay, sige. I have to go to our La Union branch. So, dito ka na muna, ha? Sir Alex, Yeah, yes. tapos na nga po pala yung deal niyo with Miss Sandra, no? Mamimiss po kita sa pag-alis niyo, Sir Alex. Bakit? Sino nagsabi nga alis ako? Kahit hindi naman po kayo umalis, Sir Alex, sigurado po ako na may magbabago po sa pakikitungo niyo sa amin. Eh. Pero, alam niyo, Sir Alex, namimiss ko po yung mga panahon na parang office mates po tayo, na parang pantay po tayong dalawa. Parang wala namang magbabago, Princess. Pantay pa naman tayo. Kahit kailan naman, Sir Alex, hindi po tayo naging pantay. Nagpanggap lang po tayo. Princess, wala naman sa control ko kung ano ang meron ako nung pinanganak ako eh. Basta ang kaya ko ipangako na nagbabago akong tao at natututo ako. At ang gusto kong tao para sa akin ay yung taong nagtuturo sa akin sa mga bagay na hindi ko nakikita. Ano pong ibig niyong sabihin, Sir Alex? Gusto ko sanang tanungin ka kung pwede ba akong maging... Hindi pwede, Sir Alex. Hindi po pwede yung iniisip niyo. Bakit? Wala ka bang nararamdaman kahit konti? Hindi naman po yun yung point ko, Sir Alex. Pero, hindi naman po ako kagaya niyo na pwede ko pong habulin yung nararamdaman ko. Paano na lang po, di ba, kapag nag-away tayo? Paano kung maapektuhan po yung trabaho? Teka, Princess. Hindi pa tayo nag-aaway. Ba't tayo mag-aaway? Basta po, Sir Alex, hindi po talaga pwede. Pasensya na po. Uy, Miss Sandra! Nandito na po pala kayo. Gusto niyo po bang tawagin ko na po si Alex? Aalis na po ba kayo? Huwag muna. Usap muna tayo. Sige po. Ano pong pag-uusapan po natin, Miss Sandra? Alam mo, Princess, you remind me of myself when I was younger. Maraming salamat po, Miss Sandra. Hindi niyo po alam kung gaano po ka-importante yung sinabi niyo. You have set your priorities straight. You're a good sister, you're a good daughter, and good influence ka kay Alex. Although narinig ko, gusto na daw niya mag-resign dahil may nabubuo siyang feelings for you. And he thinks it's unprofessional. Pero I think you should give it a chance. Princess! Sir Alex, good morning po. Ako ba? Huwag ka na mag-sir sa akin ng awkward eh. Good morning, Alex. Good morning, Princess. Si Mami pala. Umalis na siya. Ha? Akala ko susunduin niya ako. Tinanong niya kasi ako. Sabi niya,
pwede ka daw niya iuwi sa Manila Ano? o kung gusto pa daw kita makilala, pwede ka naman daw magstay dito. So, stay ako dito. Okay. Stay ako dito. Stay tayo dito. We were bike dirt tires on paved concrete, like riding a bike, just you and I down a long back road. Your brown hair blowing in the wind like it did back then. All those teenage summer nights when I love you, you love me too. It was so easy.